Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan pamayukan mga bareta sa lado lokal, Bicol Region, nakapag-restro nin halangkaw na kaso kan mga naaabuso online. Local as in overseas job fair, gigibuhon sa banwaanin pasakaw sa Agosto 22. Apat na mga Bicolano, pasok sa top 10 kan August 2024 Psychometricians Licensure Examination. Sa lado nasyonal, tato sa mga pulis, pinapangalad na sabi kan PNP. Rehabilitation para sa mga PDLs, mas urog pang pinakusog ka na Bucor. Amay na pagpakonsulta asin man tultol na case management para daan makalikay sa MPAX. Asin man sa luwas kan Pilipinas mga residente kan Ukraine, pinapaibakwar ninhuli man sa paglusob kan Russia. At yan ang detalyes. Ganyan sa detalyes nakita kan mga bareta inutunta sa lado lokal, nakapag-restro nin masalangkaw na kaso kan mga naaabuso online ang Cyber Response Team digdi sa Bicol Region. Sa entrevista kay Angelo Babagay, Team Leader Camarines Sur and Camarines Norte Provincial Cyber Response Team, pigsabi kay ni na nagkaigwasin din Provincial Response Team kung saan nire-report ang mga nabibiktima nin pang-aabuso sa online. Dahil digdi, kung kaya nagdakol ang numero kan kaso kan mga naunambitan ng kaso, kumpara sa ibang riyon, nararayo ang opisina kung kaya daiman daan na i-report ang siring ng mga pang-aabuso. Sigon kay Babagay, pinapalikay man ang publiko na magtugot basta-basta na magparetrato karibay ang anuman na kantidad, ninhulit na pwede ining gamiton sa maraot na gawi arog kan pang-scam. Mientras tanto, pig-ako man kan opisyal na kung ikokomparar sa nakalihis na taon, mas naglangkaw ang mga numero kan mga nabibiktima kan krimen, asin mas madudugangan pa subot ini. Kadaklan man subot na nakakasuhan ang mga hilig manggamit din social media, ninulit ang maski subot kadikit na dai pagkakaintindihan o kaya may kaiwal ang pigpo-post pa sa social media, sabi pa ni Babagay. Mientras tanto, nagadan o binawian in buhay ang sarong 35 anyos na lalaki matapos na aksidenteng matrap sa lubid na Gakod Kandamulag. Mientras tantong nakalunad ini sa sayang motorsiklo alas 8 nin aga kan sarong aldaw duman sa barangay San Vicente sa Tinambak, Camarines Sur. Lugadan man ang lunad kan biktima na 38 anyos na kapwa residente kan barangay Kamagong sa Tinambak. Sa report kan mga otoridad, nagabiyahe ang biktima hali sa barangay Kamagong pasiring sa barangay Bani sa sinabit ng Banwaan kan aksidente sindang magsabit asin man masilaod sa lubid na nakagakod kandamulag na guyod subot kan lubid sa tinampo ninulita. Orason man ini para man gakudan sa liog asin matumba ang mga biktima. Pigdalagan sa ospital ang mga biktima kan mga nagrespondeng mga residente, alagad na pigdeklara na dead on arrival ang chopper kaini. An may sadiri kandamulag sarong 56 anyos na residente kan pinangyarihan duman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Mientras tanto uyan update padagos an inspeksyon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Sorsogon asin man lokal na gobyerno kan Matnog sa mga klase nin pating o mga shark species na pigpapabakal subuot sa mga lokal na merkado duman sa Matnog. Nag-ani nindakol na reaksyon, wala tuong batikos gikan sa netizens ang nag-viral na mga retrato kan mga pating na nakadisplay sa sarong merkado subot duman sa sinabit ng lugar na aaribungbungan kan mga mahilig
sa kinunot. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal, ordinansang malimitar sa paggamit ng cellphone sa laugang klase digdi sa Naga, permado na. Detalles, Boyet Paderes. Dagos lang sinilyoan ang abusong paggamit kan cellphone kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan sa Naga sa paagi kan pagkakaaproba kan City Ordinance regulating the use of mobile phones and similar electronic gadgets during class in public and private elementaries and secondary schools in Naga City. Ini pagkatapos na permahan kan alkalde ang memorandum of agreement sa pagultanan kan LGU Naga as in Department of Education as in iba pang stakeholders kabali ang liga kan mga barangay official as in Parents Teachers Association. Paliwanag ni City Councilor Lito del Rosario na iwan author kan ordinansa na tulos ining ipapasunod antes na matapos ang semestre kini o bagaman bago mag-Disyembre para tulos na maaraman kung ano ang magiging epekto kali sa kalidad kan edukasyon igdi sa syudad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. 1 minuto na makalisan alas 7 na nagaan masunod na bareta atod sa Indo kan lokal na gobyerno kanukampo sa paagi ni Mayor Alan Go. Bilang priority development program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan Public Employment Service Office, iniman katuwang an lokal na gobyerno kan banwaanin Pasakaw. Piging biteran ang gabos ng mga naghahanap ng trabaho na mag-atindir sa local and overseas job fair nagigibon ini sa Agosto 22 aldaw na Huwebes alas 8 ng aga sa alas 4 ng hapon sa Evacuation Center and Signature Park dyan sa Santa Rosa del Norte sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ang mga participating local companies yaon ang mga ini Arogan Stand Sales and Distribution and One Source General Solutions Incorporated, Sincere Staff Management Services, Farm Station Agribet, asinman an iba pa kabalidigdian Consuelo Chito Madrigal Foundation, Bicol Isarog Transport System asin iba pa. Yaon man ang mga overseas agency Arogan Earth Smart Human Resource Philippines Incorporated and Placewell International Services Corporation asin man iba pa. Ang mga government agencies Arogan yaon man ang Philippine Army, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Bureau of Internal Revenue, Philippine Identification System, Philippine Statistics Authority, Southeast Asian Institute of Computer Technology, asin an Camarines Sur Peso. Magdarakan mga minasunod, nagkapirang sets kanas updated na resume na may retrato, employment certificate, asin man iba pa, training certificate, valid passport, asin man urog sa gabos, magdaraning ballpen. Mientras tanto sa mga bareta pa kita sa lado lokal, nagpatiribayan nin skate streak ang sobra sang gatos ng mga skates enthusiast sa CWC Pump Track area kanag talikod na Agosto 18. Pigbilog kan Red Letter Skate Ministry and Skate Church relaunching na pigbanga man sa tulong kategorya. Ini an open category, women's category asin man ang titos category. Pigsukol man sa skate trick and recast asin man creativity kan skater. Kampiyon si Nico Bermudo sa open category, si Sandy Pandiagua sa women's asin man si Boris Basmayor sa titos asin man si Welford Vince Ohano ang pigdeklarang Game of Skate. Nagpuli ang mga nanggarana nin boards asin man 2,000 pesos na kantidad nin Vans GC, mga tuwalya, asin man mga stickers, rin mga t-shirts. Mawot ka na aktibidad na buhayon pa ang nakawat na skates na mas dakol na mga jóvenes ang nahihilig kay ningunyan igdi sa probinsya nin Camarines Sur. Mientras tanto sa mga balita kita sa lado lokal paman Giraray, tulak nin droga sa buhi, dakop na kan pulis. Detalles, Okay Esmenda.
O dagdagan tayo mga bareta sa lado lokal. Mientras na pigahalata ang linya ni Oka Esmenda, pasok sa top 10 kan August 2024 Psychometricians Licensure Examination ang apat na mga Bicolano. Duwang estudyante gikan sa Ateneo Dinaga University, mantang sarukman sa Divine Word College, duman sa Legazpi, sarukman ang gikan sa Bicol University sa Daraga Albay na mga nakapasar. Si Wilfredo Salbatana Garinga Jr. kan Ateneo Dinaga University, nag-top 5, nakakuha ininin 86.40%. Si Ara Christine Nieva Nodalo, top 5, kan Divine World College duman sa Legazpi na may parehas man na ratings. Top 9 man, si Maria Faye Abergos Flores, kan Ateneo Dinaga University na nakakuha nin 85.60. Mantang nag-top 10 ang sarong tagaduman sa Bicol University sa Daraga Albay na si Thea Marie Orlina Sales, nakakuha man nin 85.40. Anas ini mga matitibay na Bicolano na nagpasar kaiba sa top 10 kan August 2024 Psychometricians Licensure Examination. Mientras tanto, balikan na ang linya ni Oka Esmenda. Welta kita sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Ipigheras kan Regional Director kan DTI Region 5 na ang pinakadakulang problema sa presente kan sa indang ahensya iyoan kakulanganin budget. Sa entrevista kay Regional Director Dindo Nabol, limitado ang sa indang pundo para sa mga proyekto kan sa indang opisina. Sa ginibong budget briefing kan na DTI, 8 bilyones pesos sana ang pundong itinao kan DBM sa indang ahensya. Harayo ini sa hahagad nindang 19 bilyon pesos. Dahil ligdi kay puan mag-isip nin mga paagian ahensya para makuha ang target na kayang gibuhon kan DTI sa balyo ini kan limitadong budget. Inako kan opisyal na nagalaom sana ang sa indang ahensya sa itatao kan mga legislador para man sa kadagdagan na pundo kan sa indang pigahagad. Siring man sa balyo kan sinambitang problema, inasigurar ni Regional Director Nabol na padagos sindang nagtatabang sa mga micro, small and medium enterprises as in padagos na nagigibo nin mga programa para man digdi. Sa ngunyan, pigahagad kan opisyal an onagin na sinabi kay ni na naging matriyompo ang ginibong Feria di Camarines digdi na pigatampok man ang postoryosa ngunya na taon. Igwa na kitang 8 minutos. Makalis na ang alas 7 ninaga sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman Giraray. Nakatalaan ng matapos ang pilot testing kan LTO-LGU Interconnectivity Project as in pigpapakarhay na ang mga adjustments sa man recommendation na kaipuhan gibuhon. Sa naging pag-atubang sa mga miyembros kan media ni Rene Gumba, pamayo kan Public Safety Office, pigsabi kay ni na makalis na mapakarhay ang gabos na magpapadagos na ang implementasyon kay ni as in ma-expand pa gikan sa dating inisyal na 20 units na i-deploy na haros gabos na 65 mga enforcers ang sinambit ng Interconnectivity Project. Inibase man sa Republic Act 10930 na nag-aamyandar sa pagkuanin lisensya sa pag-extend kan validity kan lisensya as in pag-record kan mga violations kan mga violator sa mismong system kan LTO. Sa lindong kan lay na ini, ang gabos na madadakop sa LGU ang ire-report sa LTO kung sain ang pag-report ka ini an online. Rason kung tanon nagkaigwasinda nin online system. Ang katuyuhan ka ini ang gabos na mga violators ang magkaigwanin record sa LTO tangarig na maaraman kung si isay na mga chopper ang igwanin mga traffic violations. Ninuli sa sisay man na magkaigwanin na violasyon ang magkakaigwanin demerit points o pag-ina sa validity kan sa indang mga lisensya. In kaso man na magkaigwanin demerit points dahil na makaka-renew ni lisensya na igwanin validity na 10 taon. Sa ibong nalado, pigsabi man kan opisyal na mayo man ni naging problema sa gadgets na sa indang pigagamit sa nasambit ng operasyon. Kumo kasimbagan man sa problema kung sa inigwanin na motorista na nagrereklamo huli sa halangkaw na bayad in kaso na nagbayad sinda online. Para mientras ining isuspindir asin man mismong Treasurer's Office,
iyo na mo na o dumana mo na sinda mabayan. 10 minutos makalis ang alas 7 ni naaga sa iba pang mga bareta. Ara dyan sa samuyang pagbuelta. Bulta na kita sa pagkatudgan mga bareta pa sa lado lokal. Nahulog ang sarong pick-up duman sa Poblacion West o Campo Camarines Sur pasado alas 3 ng hapon kasudma. Sigon sa Philippine National Police dyan sa Ocampo, sa inisyal na investigasyon, nang iturog ang chopper kan pick-up kaya de kay na control ang bihikulo. Nagsapo nin minor injuries ang chopper, asin man ang lunad kay ni na daynaman pig pangaranan sa report. Mayong ibang nalugadan sa insidente sigon pa sa PNP. Piga sasabi kan mga otoridad dyan sa Banuan kan Ocampo na maglikay asin maglikayan daan na mangiturog mientras tantong nagdadrive. Sa iba pang mga bareta, arestado ang duwang suspek sa illegal fishing sa barangay Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Kana sarong aldaw na maagahon nadakop ang sarong dai markadong motorized fishing vessel na pigkakarkulong nagkakantidad nin 100,000 pesos. Ang mga suspect na Yosinda alias Franco, 37 anyos, asin alias Christopher, pares na residente kan barangay Sabang, lunad kan sarong gray na motorized na bangka. Na-recover sa inda ang poco mas o menos 20 kilos na manaylain na klase ni Sira asin iba pang fishing paraphernalia. Mayo man sindang naipahiling na lisensya o kaya permit para sa fishing operation. Balgar ini sa Ordinance 2003-04-A, Section 96, failure to carry license and permit of fishing kan Banuanin, Calabanga, Camarines Sur. Mientras tanto, barata na kita sa lado nasyonal. Tinawan doon ni dating Health Secretary Asin Ngunyan, Iloilo Representative Zenith Garin, ang importansya kan aktibong pagbantay kan healthcare workers asin amay na pagpakonsulta, tangarig na malikayan ang paglakop kan MPAX o ini monkeypox. Ini matapos ma-record ang enot na kaso kan MPAX digdi sa Pilipinas. Sabot importante na ma-activate ang anom na regional testing centers asin an RITM bilang National Reference Laboratory para man amay ang pag-aram kanhelang. Pwede man subot na gibuhon libre ang antivirals para man sa mga pasyente siring man ang bakuna para man sa super vulnerables. Pagiromdom pa kan na kongresista na saro man na doktor na importante ang proper hygiene arog ang paghanaw nin kamot asin likayan ang pagparasubli nin gamit sa iba. Dinagdag paniga rin na dapat likayan ang stigma sa mga mayhelang asin man panimbagon ang mga bad marites na pwede daang makaabala sa early detection. Kumpiyansa si Garin na magigibo ining masimbaga na mapundo o an mapundo man an paglako kan sinambit ng helang para o magpakonsulta danin amay para man maagapan kung igwaman kan sinambit ng helang. Igwana kitang 17 o 15 minutos na makalisan alas 7 ni naga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Tinawanin halangkaw o kan Kamara Alta kan Senate Medal of Excellence ang tulong atletang Pinoy na nakakuanin medalya sa katatapos pasa ng 2024 Paris Summer Olympics. Personal na nag-atindir sa sesyon kan Senado kan suudma sinda 2024 Olympics double gold medalist Carlos Yolo asin man bronze medalist Nesty Pitesio, siring man si Ira Villegas para man resibihon ang sinambit ng mga medalya. Para sa medalya nagtaumanin kas incentives ang mga senador tiga 1.5 million pesos para sa lambang gold medal ni Yolo. Kaya natawanin kabilugan na 3 milyon pesos, mantang tigsararong milyon man, anarisi minida petisyo asin man Villegas. Pigmidbid man kan Kamara Alta, ang bilog na Team Philippines na nagpartisipar sa 2024 Olympics. Nainot ng pig-aprobaran kan Senado, ang Senate Resolution 1128 na maot midbidon an impressive performance kan Philippine team. Digdiman pig-bibisto,
Asin nagpasalamat ang mga senador sa bilog na team para man sa pagpahiling nintibay sa kanya-kanyang mga kawat asin pagiging inspirasyon sa mga jóvenes. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, Paman Giraray, isusunod sa Commission on Appointments and interim appointment ni Hans Leo Kakdak bilang Secretary ng Department of Migrant Workers ngunya na aldaw Agosto 20. Maatubang si Kakdak alas 10 aga araadyan sa Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers kan Commission on Appointments na pinamamayuhan ni Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Iyon ay ikaduwang pagkakataon na masunad si Kakdak sa CA. May giramduman na dahil nakalusot ang sekretaryo sa inot kaining pagsalang sa committee ni Alvarez kan Mayo 23 ninhuliman sa lack of material time. Matapos mabypass, liwat na ipiganumrahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kan magsunod na aldaw. Kan Agosto 7, ini salang kuta na liwat si Kakdak sa komite kan CA, alagad na kansilar ini. Ang Commission on Appointments, iyo ang pigasugo kang konstitusyon na maghiling sa appointment kan mga miyembro kan gabinete, senior military officers asin man mga diplomats. Ang CA, pwedeng tigdorosing miyembro, hali sa Senado asin Kamara de Representantes, asin ang Senate President, ang ex-officio presiding officer kaini. Sa iba pang mga bareta, higot na ipinapangalad kan Philippine National Police ang paglaag ni visible tattoos sa gabos na mga pulis. Sigon gi PNP PIO Chief Police Colonel Jean Pajardo, pighali ang moratorium sa sinambit ng kasuguan matapos ang hararom na review kaya dagos na liwat ang pagpautob kayni. Pagiramdom ni Pajardo sa mga aplikante asin maralaog sa PNP service sa paikang recruitment, lateral entry o PNPA, bawal na ang may tato para sa mga active na pulis. Tinatawan sinda nin tulong bulan para paraon an sa indang mga visible na tattoo o itong mga nahihiling na tattoo sa hawak asin si Isayman na dahil magsunod maatubang sa kasong administratibo. Sa ngunyan pigpapakarahin na nindaan proseso sa pagpara kan mga tattoo. Sa lindong kan Memorandum Circular 2024-023 na inaprobaran kan March 2024, pinapatanggal ang gabos na mga visible na tattoo kan mga kapulisan. Required man na magiboning affidavit ang sarong pulis na may tattoo na daim man na visible asin dain na inipigdutugutan pang magdagdag nin tattoo sa anuman na parte kan sa iyang lawas, visible man o naitatago sa police uniform. Kabali sa mga tattoo na kaipuhan ipapara, iyo ang mga extremist, ethnically o religiously discriminatory asin man offensive tattoos, indecent, racist asin man sexist tattoos. Dahil man sakop kan bagong patakaran ang mga aesthetic tattoo arog kan eyeliner asin man ang mga tattoo sa ngabil. 20 minutos na makalis ang alas 7 ninaga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Tulak ng droga sa banwaan kan buhi. Dakop na kan mga pulis. Detalyes o Kaismenda. Dahil nakapalagaan sa runtulak ni na droga kan ini bigla na lang na ramalan kan mga autoridad na mga bandang alas 2:56 sin pagkahapon sa Zona 1, Barangay Santa Justina, Puhi, Camarines Sur. Ang Municipal Police Station kibanan ang Pideya Region 5 pinag-arestaran suspect na pinag-alyasan na Arnulfo, 29 anyos, residente kan Santa Justina, Puhi, Camarines Sur. Sarong plastic sa siya ani pinagpabakal kan suspect sa asset kan PMP sa karipay na 500 peso bila. Ana nasabitan ng suspect matapos sa mga positibo. Dagos sa inin pinagramalan kan mga autoridad asin na dagos na pinagdara sa ipatura na recover man ang sarong mga plastic sa siya asin ang 500 peso bill na ginamit na mark money kan mga autoridad.
Mientras tanto, sa sangatanin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, anasampitan ng sospetsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Malagatang 22 minutos makalisan alas 7 na aga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nagsarong persona ang Bureau of Corrections. Asin man ang De La Salle Santiago Sobel School para gibuhon na opisyal ang 20 taon na pagtarabangan sa paagikan pagpirma ni sarong Memorandum of Agreement. Sigon sa pinaluwas na pahayag kan Bucor, mawot kan sinamit ng kasunduan na suportaran ang reformation as in rehabilitation kan persons deprived of liberty. Ang sinambit ng MOA, inipermado ni the Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. asin man DLSJ Senior Vice President Rafael Javier Reliosa na yuman na nagribay ki Bernard Oca, presidente kan sinambit ng eskwelahan. Sa lindong kan sinambit ng kasunduan, ang mga PDL makakaresibin in social asin man civic services gikan sa eskwelahan asin man o sa mga faculty members ka ini. Piglalauman na iyoan mapakarahay sa personal well-being kan mga ini. Pigpasalamatan man ni Katapang ang ambag kan sinabit ng eskwela na simpigasabing dakulang tabang ang sinabit ng gibo sa reformation, siriman reintegration kan Bureau of Corrections. Sa iba pang mga barata nagtutubod si DSWD Secretary Rex Gatchalian na kulang ang 21 pesos na meal food threshold. Kasunod iyan kan pinaluwas na datos na dai maikukonsiderar na tios ang sarong individual kon nakakayang magastos na naimababa sa 64 pesos kada aldaw para sa pagkakan o kabaing inikan 21 pesos kada kakan. Katakod gay ni piglinaw ni Secretary Gatchalian na bako sanang an food poor indicator kan PSA ang pigbabasehan kan ahensya sa paggibo o laag kan paghaman kan anti-poverty program. Subuot ka ibaman na basihan hindayo ang assessment kan mga social worker na nagbababa sa mga komunidad asin nahihiling ang tunay na sitwasyon kan mga tikapo. Inasigurado ni Secretary Gatchalian na dahil na nagupundo sa pagpakusog kan mga lakdang para man maibaba pa ang numero kan mga nagitios na mga Pinoy. Kabala na digdi ang itinutulod na inflation proofing para sa cash grants na nariresibi kan mga beneficiaryo kan 4Ps, pagpahiwas kan food stamp program, asin pagpanaonin na cash aid sa lindong kan assistance to individuals in crisis situation o an AX program. Sigon sa sekretaryo, on track pa mamanggraray sinda sa target na maihuros sa single digit ang poverty rate sa nasyon antes man matapos ang administrasyon ni Presidente Marcos. Maraming barata kita sa lado nasyonal, nagsapo nin Danyos ang duwang barko kan Pilipinas matapos ang duwang panibagong insidente nin pagbangga kan Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa report ka National Task Force for the West Philippine Sea, nagkondisir nin resupply mission ang BRP Bagakay asin man BRP Kapeeng Ganyo kan Philippine Coast Guard kan magkasuway sindang bunggoon kan duwang Chinese Coast Guard vessel harani ini duman sa Escoda Shoal. Nainot nagsapo nin Danyos ang BRP Ganyo matapos ang agresibong pagmaniobra kana Chinese Coast Guard V3104 kasubagong pasado alas 3 nin magahon na pigsundan man kan duwang beses na pagbunggo man kan CCGV 21551 sa BRP Bagakay. Sa balyo kang insidente, padagos ang misyon kan duwang barko kan Philippine Coast Guard sa Patag Asinman, Lawak Island. Nangapunan man ang NTF WPS sa China na magsunod sa United Nations Conventions on the Law of the Seas, tangalig daang malikayan ang pagtindi kan tensyon sa sinambit ng kadagatan. Walang balata na kita sa luwas ka na Pilipinas. Epigsugo na kan mga otoridad kan Ukraine ang pagpaebakwar sa mga mayor na syudad kan Donbas region. Ini ninuli sa padagos ang ginigibong pananakop kan puwersa kan Russia
sa sirangan na parte kan nasyon. Sigon sa mga opisyal kan Ukraine, nagabos sa mga pamilya na nag-i-star sa Pokrovsk asin mga pagtaraid na lugar dapat daang mag-ebakwar na. Igwasin din sa 2 semana para mag-ebakwar antes mag-abot ang puwersa kan mga agit-agitan na Russian. Nagapoon man ang evacuation na order maski pa pig-orgulyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sa indang nasasakop ang Kursk region duman sa Russia. Yan mga tulang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas magpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Padere, siringman si Oka Esmenda. Sa lado teknikal, Stephen Fabi sa kasi Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.